Talaga nga naman ho guys, pinaglaanan ng oras ni Vice President Sara Duterte itong issue dito sa ICC. Pinabayaan ng kanyang pagiging OVP at ng kanyang pagiging DepEd Secretary. Nakafocus na lamang ho siya ngayon dito sa ICC. At ito yung balita ngayon guys, oh, nakakatawa. Isipin nyo, the Department of Justice has received a letter from Vice President Sara Duterte expressing her stance on why the country should not cooperate with the International Criminal Court. Meron pa siyang pasulat-sulat effect. Imagine, pag-usapang West Philippine Sea, ang tahimik ng OVP natin. Hindi nagsasalita, wala man lang siyang kahit man lang small words na pagkampi or pagkondina, wala tayong narinig. Pero pag-usapang ICC, ang bilis ng response. 10 hours pa lang, ilang hours pa lang since na nagpasa yung tatlong lawmakers na gusto nilang papasukin ng ICC or mag-cooperate tayo sa ICC, meron agad siyang pasulat na kinukundina niya. Naglabas agad siya ng statement. Pero pag-usapang West Philippine Sea, tahimik. At ito pa yung malala dito guys, may pasulat-sulat effect pa ang ating VP Inday. Diba? Nakakaloka. At saka, nakakaano guys nakakapagtaka. Bakit kailangan niyang sumulat? Diba? Bakit kailangan sumulat? Kung pwede niya namang rektahin itong si Pangulong PBBM. Kasi diba sabi nga ni Drilon, nasa Pangulo pa din ho guys ang desisyon kung papapasukin niya ang ICC sa bansang Pilipinas. Yan o, Marcos Jr. can decide on rejoining ICC without Senate approval. So nasa Pangulo pa din ho ang desisyon. So bakit kailangan niyang magsulat-sulat? So napapansin ko parang may issue din ata itong si Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong PBBM. Hindi lang nila pinahalata sa mainstream media. Kung ang Katniel may break up, si VP Inday at si Pangulong PBBM break na din ata. Ito guys yung balita. Panood natin sa inyo yung kanyang pasulat-sulat effect. Natanggap na ng Department of Justice ang sulat ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa posisyon nito sa issue ng pagpasok o posibleng pagsapi muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, valid at may mga bagong argumento ang sulat ni VP Sara. Sinabi ni Asik Clavano na tiyak na kasama ito sa ikukonsidera sa kanilang gagawing pag-aaral. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue, the mechanisms by which we will hold people accountable, for example, the rules of evidence. Oh, nabanggit na naman. Pasensya na guys. Nabanggit na naman ang jurisdiction. VP ka ba? Or I mean lawyer ka ba? Ha? 'Di ba lawyer to si Vice President Sara Duterte? Ito na naman tayo sa usaping jurisdiction. Meron hong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas at huwag niyong gawing rason na nakaalis na tayo dito sa ICC para ho hindi sila magsagawa ng investigasyon or para hindi tayo makipag-cooperate sa kanila. Ang jurisdiction nila simula ho March 17, 2019 hanggang 2011 may jurisdiction pa sila. Pero yung 2020, 2021 hanggang ngayong taon na to wala na silang jurisdiction kasi nga nakaalis na tayo sa ICC. Pero dito sa 2019 pababa, meron pa silang jurisdiction. So, kailangan natin makipag-cooperate sa isasagawa nilang investigation dito sa bansang Pilipinas. Ito nga, nakakatawa nga din tong yung ano ni Duterte. Si Guevara ba yan yung sabi niya na okay lang na mag-imbestiga ang ICC sa bansang Pilipinas pero hindi kami makikipag-cooperate. Double standard si Akla. Mag-imbestiga sila so hindi tayo magbibigay ng mga papeles, mga papers para sa mga taong iimbestigahan. So anong silbi ng pag-iimbestiga nila kung hindi tayo makikipag-cooperate? 'Di ba? At saka ito pakita ko sa inyo guys. Ano yung sabi ni Digong dati? Ang tapang kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos yung recent na sinabi niya, come, kung gusto niyo pumunta. 'Di ba? Tapos ngayon napupunta ang ICC, sasabihin niyo walang jurisdiction. Ito din guys yung sinabi niya noon, no?
Pakita ko sa inyo sabi niya, I don't care about human rights. Wala daw siyang pakialam sa human rights. Duterte says urging cops to shoot first. So wala kang pakialam sa human rights. Tapos ngayon na nagrereklamo na yung mga pamilya na mga biktima na namatayan, ngayon takot na takot kang papasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Wala ka palang pakialam sa human rights. Tapos sabi mo, okay lang makulong ako dun kasi maganda naman yung kulungan. Tapos ngayon, galit na galit kayo na pinag-uusapan kung papapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas. Napaka-double standard naman ni Digong. Para naman pinanganak kahapon yung mga, di ba, mga kinakausap mo. Kasi guys, siya yung sinasakdal ng mga ng mga biktima na nagsalita. Ito kung hindi nyo alam guys, panood natin sa inyo. Now, we'll call on the Rise Up for Life and Rights. I think they have families of victims here. Go ahead. Recognize. Maraming salamat po. Ako po si Ami Jane. Ang aking asawa ay si Michael na napaslang noong March 2017 at kinakatawan ko po ang mga pamilya ng biktima. Bahagi po ito ng Rise Up for Life and for Rights. At ito po ay network ng mga taong simbahan at pamilya ng biktima ng war on drugs. Kami na mga pamilya ng biktima ng war on drugs ay unang-una nagpapasalamat sa mga kinatawan ng Kongreso na nagsagawa ng resolusyon na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng crimes against humanity na naganap sa panahon ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanyang Oplan Tokhang. Naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang 7 taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Mahalaga sa amin ang resolusyong ito upang magbigay ng daan na mapanagot ang pinakaresponsable sa mga naganap na pamamaslang sa halos 7,000 biktima ayon na din sa datos ng gobyerno. Sila ay aming mga anak, kapatid, asawa at magulang. Ang pagsasampa ng kaso sa lokal na korte sa ating bayan ay lubhang napakahirap sa aming mga pamilyang namatayan. Kami ay mula sa mga maralitang pamilya na walang sapat na sweldo at kabuhayan. Karamihan sa amin ay pedicab driver, labandera, construction workers, nangangalakal, street vendors at street sweepers. Dahil sa ganitong kalagayan, ang magkaso o maghabla ng mga salarin na kadalasan ay mga kapulisan ay hindi nagaganap. Ang kawalan ng pera para makapaghabla at takot sa pagkuha ng mga dokumentong kailangan at walang testigo sa naganap na patayan ang ilang kinakaharap naming mga pamilya ng biktima. Dahil dito, kaming mga pamilya ng biktima ay naniniwalang mahalaga ang investigasyon ng ICC. Upang mapanagot, pangunahin si dating Pangulong Duterte at ang mga naging tagapagpatupad ng Oplan Tokhang. Upang makamit ang hustisya, matigil na ang pamamaslang at maibsan ang sakit ng kalooban ng mga kaanak ng biktima ng war on drug. Patuloy po kaming magsasalita, patuloy po kaming maghahanap ng pamamaraan upang aming maipahayag ang aming panawagan para sa hustisya. Yun lamang po at maraming salamat. Ayan, nakinig nyo? Base guys sa official record ho ng Philippine National Police, umabot ho ng 7,000 death ang mga namatay dito sa Oplan Tokhang sa madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa ibang article guys, kung babasahin nyo, umaabot ng 12,000. Pero anyway, dito tayo mag-focus sa 7,000 na yan. Tsaka guys, sabi nila, ang justice system daw natin ay gumagana. Sabi ni Guevara, 'di ba? Pero guys, yung nagsampa ng kaso pabalik, 50 lang mahigit. Hindi umabot ng 100. Oo, gumagana ang justice system natin. Pero tingnan nyo, hindi ho nakapagsampa halos lahat ng mga namatayan. It is because, dahil itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay meron hong kalakasan. Diba? Na ginagamit niya ang lakas niya dito sa Philippine National Police. So, hirap na hirap sila makapagsampa ng kaso. So, that's why we need ICC.
'Di ba? Para ho magkaroon ng hustisya yung mga pamilyang na biktima, namatayan, lalong-lalo na din yung mga pamilyang mga blue corner, yung mga pedicab driver, mga welder, construction worker na hindi nila kayang magkaso pabalik. So, yun ho yung kahalagahan ng ICC. Tapos sasabihin nyo, huwag papasukin ng ICC sa bansang Pilipinas kasi walang jurisdiction, blah, 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 blah. Well, isa guys sa pumirma noong 2011 sa ratification na yan, si Pangulong PBBM. Isa ho sa pumirma sa pagpasok ng ICC, kasama dyan ho si Pangulong PBBM. So ngayon guys, pinag-iisipan ng ating government kung papapasukin nga ba ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi sabi nga ni Drilon, di ba? Ito yung sabi niya, tingnan nyo. Marcos Jr. can decide on rejoining ICC without Senate approval. So, nasa Pangulo pa din guys yung alas dito. So, kaya nga nagtataka ako na bakit itong si Vice President Sara Duterte hindi na lang rumekta na kausapin ng ating Pangulo. Bakit kailangan pang magpasulat? Diba? Dumaan pa sa madaming kineme-kineme. So, I think na may issue tong dalawang to. Sa akin lang guys, sa palagay ko lang, may issue itong si Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong PBBM. Sakdala na ng kahihiyan ang ginawa mo, VP Inday. Ngayon may pasulat effect ka pa, pero pag sa usaping West Philippines yan, tahimik mo. Grabe naman. Anyway, diba? Yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Lichin at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.